Magandang araw mga katropang maglalado. Ayan, kakauwi ko nga lang dito sa bahay at ngayon ay naisipan ko na i-repair itong aking automatic swing type incubator. Ayan mga katropa, nakahiram kasi ako ng barena o drill sa aking katrabaho. At ang una nating gagawin ay tatanggalin itong mga rivets. Ayan, may nakalagay pang Phillips screw. Sus na rivets yan, dikit-dikit. Ayan, nandiyan pa, dikit-dikit. Sus dami. Ayan mga katropa. So pag natanggal na natin yung rivets ay pwede na nating maalis ang thermostat at saka itong hygrometer. At ayan nga mga katropa, binalbagan ko ng gamitin ang barena. Kala mo naman ay expert sa paggamit. Ayan oh. Sige-sige ng ano, barena. Yung mga disili pa. Medyo madilim nga pala dyan sa napupistuhan ko. At ang liwanag lang na ginagamit ka ay yung galing dun sa solar at saka dito sa ilaw nitong video. Yan. Binarin ang ibabaw. Ayan, nakaduplag. Yan na, pinupursa na. Naninigas na ang katawan. Pursado. Waipik ang ginagawang pamumirsa. Yan, nun silip. Sinisilip ko pa dyan kung anong nangyari doon sa rivets. At bakit parang hindi naepekto yung barina. Nade-deform lang po yung mga rivets. Tinistingan ko ulit. Ayan mga katropa. Pursado na ako nyan. Naninigas ang buong katawan. Yan. Domo plug ulit. Tinigasan ko pa ang katawan. Pinirsa. Wala pong nangyayari. Hindi natatanggal ang rivets. Yan. Sinilip. Wasak ang rivets. Na-deform. Na-duplag. Ayan mga katropa. Ang hirap. So ito mga katropa ang nangyari. Mga deform yung mga rivets. Ayan. Deform. Ngayon pa. At ito mga katropa. Nakita ko na kung saan ang pagkakamali. Naka-reverse pala yung ikot nung bala ng barena. Yan, natanggal ko na rin. Simple lang naman pala yan tanggalin kapag tama yung ikot. Ito na mga katropa, natanggal ko na yung rivets at yan, nakalas ko na din yung cover. Ayan, nakita ko na yung wiring dun sa loob. Yan. At ayan oh, may mga pako. Kahit tanggal na yung rivets ay ang hirap pa rin tanggalin. Sus na pako yan, tingnan ninyo mga katropa oh. Dikit-dikit. Kapal ng pako. Talagang ayaw ipabungkal nung nagawa niyaan. Yan ang papalitan. Thermostat. STC 1000 thermostat. Tatanggalin ko yan dyan. Ayan nga pala yung switch. Switch sa pag swing. Ayan. Hirap tanggalin oh. Tapos itong hygrometer, tatanggalin ko din. Ayan, ang di nahuhulbot. Ayan. At ayun nga mga katropang maglalado, nagawan ko na ng paraan. Tinanggal ko yung cover sa ibabaw. Ang ano lang pala niyan ay yung Phillips screw. Mga Phillips screw ang panlock. Kala ko may rivets pa din. 4 na Phillips screw lang yung nakalagay. So ito nga pala, na-expose na yung wiring. At una natin gagawain ay tatanggalin natin yung ng hygrometer. Saka ito, yung sensor ng thermostat. Yan ay nakalusot dyan sa gilid. Ayan. Pinagharap ko na yung camera para makita yung aking ginagawa. Ayan, gumamit ako dyan ng cutter para matanggal yung pagkaka-bind ng mga sensor. Grabe mga katropa. Nagamit pa ng cable tie. Daming cable tie ang ginamit. Tinaranggal ko yan. At nang maalis yung sensor nung hygrometer. Hygrometer muna mga katropa ang tatanggalin ko dyan.
Kita ninyo mga katropa, talagang nakapix ang mga wiring. Mm, ayan, buhol-buhol. Mm, hirap hugutin. Mm, ayan, nakalusot dun sa butas sa gilid. Ayan, tinatanggal ko na. Mm, pinagkakasya ko na yung ano, sensor. Medyo malaki kasi yung sensor. Sakto lang dun sa laki ng butas. Ayan. At eto mga katropa. Ayan yung ano, pati dito sa loob. Nakita ninyo may cable tie din. Ayan. Nakadikit pa, naka-stapler pa. Tibay ng pagkadali. Talagang nakapix. Hmm. Ayan, tinanggal ko na gamit ang gunting. Tinanggal ko sa pagka-stapler. Ayan, at ginupit ko na, gugupitin ko din yan mamaya yung anong yan. Yung cable tie. Ayan, oh, hinihila ko na. At ng ano, oh, ayan, matatanggal na. Tibay ng pagkakagawa nito. Talagang pangmatagalan. Mga nakapix ang mga wire. Oh, na yun, oh, kung makikita ninyo mga katropa ko, naka-stapler yan. Yan, natanggal ko na. Hmm, tanggal na yung ano ng hygrometer. Yan, lalagay ko muna dyan sa gilid. Ayan. Hmm, ayan na, buhol-buhol na. Sabid-sabid na ang wiring. Hmm, ayan mga katropa, ang aking ginawa. Ayan mga katropa, ang sunod ko naman na babanatan ay itong thermostat. Yan, iniharap ko na yung camera. So, yan mga katropa, natanggal ko na nga pala yung lumang thermostat at yan na yung bago. So, bali ang gagawain ko dyan mga katropa ay ikakabit ko na yung mga wiring. Yan, ang inuna ko muna ay yung sa number 1. Yung number 1 ay naka Y connection siya doon sa ilaw. Naka Y connection siya doon sa, hindi pala sa ilaw, naka Y connection siya. At yung sa ilaw yung isa, tapos yung isa naman nakakonekta doon sa number 5. Bali dalawa yung ano. At number 2, ang sunod ko naman na ikinabit. Ayan. At yung number 5, yung number 5 ay nakakonekta doon sa Y connection sa 1. Ayan mga katropa. 5 naman. Hindi makita dito sa ano, video. Kaharang yung kamay ko ay. Ayan. Nihikitan ko na at nanganing walang kawala. Yung number 6 naman. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang ang kailangan mga katropa sa pagre-repair nitong thermostat. Kaysa naman sa mag-uupa pa tayo ng pag-repair ay malaki lalo ang magagastos. Sa totoo lang mga katropa ay wala akong hilig sa pagkukumpuni. Wala akong tiyaga pagdating sa pagre-repair. Pero pagdating sa incubator ay ako ay nauobliga na magkutingting. Wala po akong tiyagang magkutingting. Sa totoo lang, dito lang sa incubator na ito, nagkaroon ako ng sipag na magparakutingting. Ayan. Mainipin kasi ako mga katropa. Pero pagdating dito sa incubator ay nawawala ang inip ko sa pag-aayos. Napapalitan ng tiyaga. Ayan. O, ilalagay ko na yung lock. Ayan. Nakalock na para hindi gagalaw yung thermostat sa pagkakalagay dyan sa parang plywood. Ayan mga katropa. At ididikit ko na. Ibabalik ko dun sa dating pwesto yung pako. Ilulusot ko. Papasa ko ulit yung mga pako. Ay, gulping pako mga katropa. Siksikan. Liliit. Ayan mga katropa. Ipipix ko naman yung ano. Itatali ko yung mga ano. Kasi sobrang haba naman kung ilulusot ko lahat yan. So hanggang dun lang sa kalahati nung ano ang napupestuhan.
yung sensor. Yan po yung sensor nung hygrometer. Ayan mga katropa. Yan yung mga sensor nakatali na. At ang sunod ko naman gagawin mga katropa ay ito. Mga gamit na ito. Ito yung aking mga tools. Sama-sama na yan. Meron diyang tools na pang ano, pang ayos ng sa motor. Nabihira ko namang gamitin. At yan, aalisin ko na din yan. Ito yung mga nabili kong tools na ano sa pag-aayos ng incubator. Ayan, nakakaipon-ipon ako ng mga tools. Akalain ninyo yung mga katropa, yung taong walang hilig na mag-company at mag-kutingting ay ngayon ay nagkakaroon na ng gana o motivation na mag-repair dahil nga dito sa incubator. Hilig ko talaga mga katropa na mag-incubate. Simula pa nung college ako, nung ako ay mag-working student. Yan yung isa sa mga nakatuka sa akin na gawain, yung mag-incubate ng mga itlog ng native na manok. Ito nga pala mga katropa, yung bago kong nabiling bombilya, 50 watts. At yan ay aking ikakabit dito sa valve socket. Yan, puro alikabok na yung valve socket. Ayan mga katropa. Kapal ng alikabok sa loob, palibhasa ay taon ding hindi nagamit. Mahigit 1 taon mga katropa na hindi ko yan na-operate. Yung anong yan. Nagparapahinga ako mga katropa sa pag-incubate gawa ng tayo ay nagkasakit. Nag-relax muna ng ilang buwan. Ayan. Pati yung aking gawain sa bundok ay di ko na rin naasikaso. Ilang buwan din akong hindi naka-ahon sa bundok. Ang galing naman itong kamerang ito. Oh. Tingnan ninyo mga katropa, hindi nagalaw. Oh, diyan nakatutok sa gilid. Ayan mga katropa. Gumagana na siya mga katropa. Gumagana ang thermostat. Ayan oh. Yan, nakaset sa 10 degrees Celsius, 10 ang interval Ayan, kaya niya pala is 3. hindi Umiilaw mga katropa kasi lagpas dun sa 10 degrees Celsius yung temperature niya sa loob. So ito mga katropa, babaguhin ko yung pagkakaset, yung maximum temperature. Yan, pindutin lang ng 3 seconds and then hanapin natin yung F1. Yan, pindot ulit. Yan, and then sabay nating pipindutin yan, saka yung arrow up. Yan. Set natin sa 37.8. Pindot lang ng pindot hanggang maabot yung 37.8. Ayan. Kung gusto natin ng mabilis ay didiinan. Ayan. Ayan na po. Na-achieve na natin yung maximum temperature which is 37.8. Ngayon naman ang interval niya is 3. Gagawin lang natin ang interval niya is 0.5 or 0.6 para ang magiging minimum temperature niya is 37.2 o kaya naman ay 37.3. So paano natin gagawin? Diinan natin ulit. Diinan. 1, 2, 3. 3 seconds. Diin. O, hanapin natin yung F2. 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 Wala, di napasok ang F2. Okay. F2. Naging 37.9 yung maximum. So yan. Babawasan natin yung interval na 3. Magiging ano lang siya. Ayan, naging 0.1. O pataasin natin. Arrow up ang pindot. Ay, nag F3. O, pasok tayo sa F2. Balik ulit. F2 na yan. 0.4. 0.4 ang interval. Ulit. Hanapin natin ulit yung F2. Arrow up. Then, 0.4, 0.5. Yan, 0.5 ang interval. So, 37.9, 0.5. Di ang minimum niya is 37.4. Ayan mga katropa, umilaw na. Tagumpay ang ating eksperimento. Yan. Hamaking ka niyan. Ma-repair pa yan. Taon nang di nagagamit. Yan mga katropa. Magsisimula na akong magtanggap ulit ng mga ipapa-incubate na itlog. Ayan mga katropa.
Meron ako diyang dalawang 50 watts na ilaw at yan. Lilinisan ko naman ito sa Sabado. Hindi na kasi kaya ng oras ko kasi ako may gagawin pa. At eto nga pala mga katropa yung aking manual turning incubator. Yan, punong-puno.